Nito, pinapalo at sinasaway ng Ama ang mga tunay niyang anak. Meron po ba ditong hindi namamalo at lalo na hindi sinasaway yung anak niya pagka nakitang mayroong ginagawang hindi tama? Meron ba ditong hindi namamalo? Andiyan, nasa desktop. Tingnan nga natin yung ating mensahe. Ano ba yung kalimitang nangyayari kapag napabayaan ng magulang ang kanyang mga anak? Yan, kita rin natin ang takbo ng sanlibutan. Iba na ang kaisipan at ang ugali ngayon ng kabataan. Kung ikukumpara natin sa kabataan nung araw, di ba? Ngayon, ibang-iba na. Talagang, ang sabi nga sa banal na kasulatan, mababangis. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, mabangis, walang turing sa magulang. Kasi biblical naman yan . Talagang mangyayari yan. Na ang mga anak, ganyan ang mangyayari. Lalo na sa mga kabataan. Kapag hindi naagapan ng mga magulang sa oras ng kabataan. Kaya ngayon doon sa paksa natin, pinapalo at sinasaway ng Ama ang mga tunay niyang anak. Ano nga ba yung kalimitang nangyayari kapag napabayaan ng magulang ang kanyang mga anak? Ano sabi? Ayaw, Ritz? Ayan. So dito sa Kawikaan 28:7 ng Magandang Balita Biblia, ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan, ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Ang sumasamsam sa kanyang ama ay nagpapalaya sa kanyang ina, ay anak na nakakahiya at nagdadala ng kakutyaan. Diba? Pagka hindi mo naagapan ng iyong anak, pinabayaan mo, darating na yung mismong magulang, magiging kahihiyan niya yung kanyang mga anak. No? Ayun din sa Kawikaan 28:7, ang anak na matalino ay sumusunod sa aral, ngunit ang nakikipagbarkada sa masasama ay kahihiyan ng magulang. Kita natin yun. Kaya nga talagang hanggat maaari ang mga magulang, ayaw niya na yung kanyang mga anak mabarkada sa maling barkada. Kaya nga ang sabi, pagka nabarkada dun sa masasama, magiging kahihiyan ng kanyang mga magulang. Diba? Kasi balang araw, baka maging sakit ng lipunan yan kapag pinabayaan ng kanyang mga magulang. Kaya ang itinuturo ng banal na kasulatan, paluin mo, sawayin mo yung iyong anak. Kaya lang ngayon, talagang lalo na sa ibang bansa, may mga batas talaga na hindi pwedeng paluin ng kanilang anak. Idedemanda ka pa ng sarili mong anak. So yun ang hindi maganda ngayon pagka sa ipinalabas na mga batas, sa pagsaway sa anak. Samantalang biblical naman na walang problema kung paluin mo, sawayin mo ang iyong mga anak. Nangyayari, nagiging spoil. Diba? Binibigay lahat ng maibigan. Diba karaniwan na yan sa mga pinikula na mayaman, nag-iisang anak, pero lahat ng gusto ng kanilang anak ibinibigay. Dahil sobrang silang busy sa kanilang hanap buhay, hindi na nila nakikita kung ano ginagawa ng kanilang anak. Kung ano hingin na lang, bigay lang na ng bigay. Hindi nila alam yung binibigay, ginagamit na sa masama. Nandun na pala, nakalulong na sa droga. Diba? Napunta na pala sa masasamang barkada.
Imbis na nag-aaral, nandoon sa iba't ibang mga aliwan. So, ang nasa tuon lang ng pansin ng mga magulang, lahat ng kailangan lang ng anak nila, ibigay nila. Pero, tingnan ko ano talaga yung ginagawa, moral support, mga pagpapayo sa kanilang mga anak, wala. Basta't ang alam nila, nagawa nila itong tungkulin nila bilang magulang, binibigay lang yung material na bagay. Pero ang hindi alam, napahamak na pala yung anak. Diba? Nagiging spoiled. Kaya bandang huli, sila rin mismo ang sasakit ng ulo sa kanilang mga anak. Tingnan din natin. Inihanda ko ditong sa bagong batas, bawal na pakuin ang anak. Ayun ang mangyayari. Nakita natin yung halimbawa nun. Ni-spoiled nila, lahat ibinigay nung maliit. Marahil hindi pinapalo, hindi sinasaway. Kung anong maibigan ng kanilang mga anak gagawin, kaya bumalik din sa kanila. Mismo silang magulang ang nilabanan. Pero sa matandang tipan, ano ba yung sinasabi? Ano rin yung utos ng Diyos sa panahon ng matandang tipan, kapag ang anak mo ay ganyan, na matigas ang ulo. Sa Deuteronomio 21:18 na magandang balita Biblia, kung matigas ang ulo at suwail ang isang anak at ayaw makinig sa kanyang mga magulang sa kabila ng kanilang pagdisiplina, siya ay dadalhin ng kanyang mga magulang sa pintuang bayan at ihaharap sa pinuno ng bayan. Ang sasabihin nila, matigas ang ulo at suwail ang anak naming ito. At ayaw makinig sa amin. Siya ay lasenggo at nilulustay ang aming kayamanan. Pagkatapos, babatuhin siya ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ganyan ang inyong gagawin sa masasamang tulad niya. Mapapabalita ito sa buong Israel at matatakot silang tumulad doon. Napakabigat ng batas sa panahon ng matandang tipan. Kapag ang mga anak na ganyan matitigas ang ulo, lasenggo, ibinibigay mismo ng mga magulang doon sa harapan, sa bayan, at doon hinahatulan, babatuhin. Yun ang ginagawa hanggang sa mamatay. Ganun ang talaga yung pagdidisiplina sa panahon na yon. Ngayon papaluin lang, ayope, di ba? Di ba sa school, ganyan. Pagka, yung estudyante niya umiyak, pinagalitan niya, umuwi, nagsumbong sa magulang, sinugod siya, Carlito ng kanyang, nung magulang, nung bata. Bakit daw pinalo yung kanyang anak? Abe, tanongin niyo yung mga kaklase niya, kung pinalo ko, pinagsabihan ko lang. Ano sabi ni, alam niyo ba kung ano ginawa ng anak niyo? Kung bakit ko pinagsabihan, pero hindi ko pinalo. Hinipuan yung kanyang kaklasing babae. O ano sabi ng magulang? Di napakamot na lang ng ulo. Kasi yung bata na yan, nandun madalas dun sa PisoNet. Kaya alam niya kung ano yung pinapanood dun sa PisoNet. Di ba? So, nandoon. Kasi hindi napalaki ng maayos. So, doon natin
ang palo at yung saway, pagtutuwid yan sa mga anak. Pero kung hindi, yung mismo magulang, ang siyang hindi magtutuwid, pababayaan na lang, bibigyan na lang ng pera, sige. Ayaw maabalan ng magulang, bigay lang ng bigay ng pera, pero hindi nila alam, napapahamak unti-unti yung kanilang mga anak. So, kung gumagawa ng masamang anak at hindi pinarurusahan na magulang, anong tawag doon ng Biblia? Sa Hebreo 12:8, datapat kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. No? Anak sa ligaw, anak sa labas. Hindi ro tunay na anak. Kapag hindi mo pinapalo ang iyong anak, kapag hindi mo pinarurusahan, hindi mo man lang mapagsabihan yung iyong anak. Hindi mo mahal yung iyong anak kapag pinabayaan mong ganon. Kaya, anong sabi ng Biblia sa mga magulang kung ang kanilang mga anak ay gumagawa ng hindi tama? Kawikaan 23:13, huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Hindi na mamamatay no? Hindi naman yung hambalos at talagang madudurog ang buto. Bagyang palo na malaman lang niya na tinutuwid ka ng iyong magulang. Ayaw lang ng magulang mo na makasanayan mo yung ganong bagay. Yan. May anak bang kapag pinalo ay natuwa pa? Meron bang anak na ganon? Kapag pinalo mo, matutuwa ba yun? Siyempre, walang anak na pag pinalo matutuwa, iiyak yan Magtatampo pa nga sa magulang yan Di ba? Kasi kami, naranasan din namin napapalo. Sintron na malapad. Kami bata. Pero, talagang hindi kami natutuwa kapag pinalo. Umiiyak kami. Sumasama loob namin sa magulang namin. Pero, sa bandang huli, maiisip mo, bakit ka pinalo? Lalo na nga, may kasabihan, pagka anak, pag ikaw na bata ka, pag ikaw na naging magulang, doon mo palang mauintindihan, doon mo palang mauunawaan kung bakit ka pinalo, kung bakit ka sinasaway, pinagsasabihan ng iyong mga magulang, mararanasan mo yan, yung damdamin na yon kapag meron ka ng anak. Di ba? Kaya, ano ang sabi sa banal na kasulatan? No? At ano yung magiging bunga? Alam nating hindi matutuwa yung bata pagka pinalo. Pero ano ang bunga nun? Pagkatapos. Hebreo 12:11, ang sabi, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Di ba? Paraan yun ng pagtutuwid. Masasaktan ka ngayon, magdadamdam ka ngayon sa magulang mo, pero isang paraan daw yun ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Di ba? Magtatanda yun tatanim sa puso at isip niya yun. Hindi na niya ulit gagawin yung bagay na masama kaya sa pinalo. So, ayaw na niya mapalo, ayaw na niya masaktan, hindi na niya gagawin yung bagay na yon. Di ba? So, naituwid siya, naitama siya, naikorek siya doon sa mali niyang ginagawa. Ano pa ang sabi kung iniibig mo yung mahal mong anak? 13:24 ng Kawikaan, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Napupuot pa pala pag ayaw mamalo, pinababayaan lang. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Minsan-minsan lang, hindi naman yung, anak mo wala namang kasalanan, batok dito, batok doon, di ba? Palo doon. Hindi naman ganun. Pagka may kasalanan lang, kung kaya ng pagsabihan mo. Kung hindi na kinakailangang paluin, pagsabihan mo, payuhan mo. Kung kinakailangan talagang paluin mo. Di ba? Ayon sa Biblia yun Tura't aral ng Diyos. Ngayon, kapag nasaway mo na, yung bata, habang bata pa siya, ano ang kalalabasan nito? Sa Kawikaan 29,
17, ang anak mo'y busugin sa pangaral at pagdating ng araw, siya'y iyong karangalan. Magiging karangalan mo raw. Diba? Kapag ka naturuan mo na ng tama, binusog mo sa pangaral, hindi mo ipinagkait yung saway, hindi mo iniurong yung pamalo sa iyong anak, magiging karangalan ng magulang. Eh, binasa natin kanina, magiging kahihiyan daw ng magulang kapag ka hindi nabusog sa pangaral, kapag ka hindi man lang nakatikim ng pamalo, bandang huli, ikaw palalabanan. Diba? So, anong gusto natin? Yung mapariwara sa buhay o yung maging karangalan ng magulang yung anak kapag ka naituwid habang bata? Diba? So, yun ang gugustuhin natin. Yung maging karangalan ng magulang yung kanyang mga anak. Pero may bilin din sa mga magulang sa tamang paraan ng pagdisiplina sa kanilang mga anak. No? Ano rin ang sabi ni Apostol Pablo na tamang pagdisiplina sa kanyang mga anak? Efeso 6:4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Huwag daw ibuyo sa paghihimagsik laban sa iyo ang inyong mga anak. Meron kasing, tulad na sa banggit ko ngayon kung minsan merong mga anak na wala namang ginagawa yung anak niya, pinapalo na lang, mainit ang ulo, batok dito, batok doon. No? Umuwi yung magulang, pagod, may nakaaway sa labas, dinala sa bahay yung problema, napagtuunan ng pansin, napagtuunan ng galit. Yung anak, pinapalo nang wala naman dahilan. Kung makabangag, gayon na lang. Diba? So, hindi maganda. Kapag ka naman, inabuso mo yung iyong karapatan bilang magulang na mamalo, inabuso mo na, yun nga sinasabi, ibinuyo mo sa paghihimagsik laban sa iyo ang iyong mga anak. So, kinakailangan tamang disiplina lang, no? Hindi naman yung talagang parang halos patayin mo na yung anak mo, wala namang konting kasalanan, konting pagkakamali, halos patayin mo na. Ano ang mangyayari? Kaya nga ang sabi, pagka ganon, nabubuyo mo sa paghihimagsik. Balang araw, kung bata yan, hindi ka pa kayang labanan, pero pagtanda niyan, baka balikan ka bilang magulang. Merong mga ganon, di ba? May mga nabalitaan tayo, mga magulang, nung tumanda na yung mga magulang nila, hindi nila tinatangkilik. Doon nila pinapakain doon sa yung kakanang bao. Kasi yun ang ginawa sa kanila nung bata sila. Oh. Di ba, may kwento nun na nakita nung apo, yung kanyang mga magulang, yung lolo niya, pinakakain doon sa bao. Tapos meron parang hawla lang ng aso, doon imbis na doon sa loob ng bahay, nandun sa labas ng kanilang sa terrace, meron sariling bahay doon na parang kulungan ng aso, doon na lang binibigyan ng pagkain, nakabao pa. Ngayon, yung bata, yung apo, isang araw, nagkakaya siya rin ng buko ng bao ng nyog. Nakita siya ng mga magulang niya, anak, saan mo, ba't ka nagkakayas ka niyan? Ano gagawin mo dyan? Ito po yung nakalaan para sa inyo pagtanda nyo. Ito yung magiging kakanan nyo. Di ba? So, pinakikita natin, natanim sa isip ng bata, kala niya tama yung ginagawa ng mga magulang niya doon sa kanyang lolo dahil doon pinakakain sa bao. Hindi naging maganda yung dating sa anak. Kapag ibinuyo natin sa paghihimagsik din ang ating mga anak, na sumobra ka naman sa pagpapahirap sa iyong anak, ito. A 10-year-old boy was arrested in China's Heilongjiang province for allegedly strangling his grandmother to death. In a viral and disturbing video circulating on the internet, the grandmother can be seen hitting the boy twice on the head before hitting her on the chest and grabbing her by the neck. The boy puts his grandmother in a headlock and wrestles her to the ground while she repeatedly hits him with a slipper in an attempt to break free. The person recording the video can be heard laughing as the boy yells that he is always being beaten by his grandmother. 妈呀，你可别打了！
你赶紧起来！救妈妈！我就是为了两日，就能让人吓我。 After a few seconds, the elderly woman remains motionless and the person recording asks the boy to let go of her. Get up. She will not hit you anymore. Let go quickly, says the person recording the video. When the boy lets go, a middle-aged woman carrying a child on her back appears and repeatedly beats the boy with a stick while telling him, "Your grandma is dead." The video ends with the boy pleading for his grandmother to get up while the woman, the boy's mother, continues to beat him. Like and follow us to get the latest Ano updates. natin yon? Yung ginawa naman nung lola, lagi raw pinapalo yung bata, yung apo niya. Baka kahit walang kasalan, palo dito, palo doon. Nagtanim ng galit yung apo. Kaya ayun, nung paluin siya ulit, ni-wrestling niya, nakakuha niya yung leeg. Nalak niya yung leeg. Napatay niya yung anak, yung lola niya. Di ba? Kaya sabi ng bata, nung nagsasalitang isang bata, tigilan mo na. No, hindi ka napapaluin yan. Kumbaga, matututo na yung lola niya, hindi ka napapaluin. Kaya lang, hindi na nga siya talaga mapapalo kasi napatay na nung bata yung kanyang lola. So yun yung sinasabi natin na huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Doon natin palakihin sa aral at sa way ng Panginoon. So, kaya masama rin yung epekto pagka sumobra ka. No? Kasi magtatanim ng galit sa iyo ang iyong anak. Kaya ano ang dapat gawin ng mga magulang sa kanilang mga anak? 22:6 ng Kawikaan, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Turuan mo raw habang bata pa yan. No? Pagka nakasanayan ng bata, yun na makakalakihan niya. Tulad sa atin, sa iglesia, yung ating mga anak, nung bata pa lang yan, kasama na natin, di ba, sa pagsamba, kahit na medyo maingay sila dyan, naglalaro, pero nakakasanayan na nila. Nadala nila hanggang sa pagtanda nila. Kuminsan nga, yung anak pa ang magsasabi sa magulang kapag ka nasanay na dinadala mo sa kapilya, mas maaga pa siyang gagayak O di ba linggo ngayon? Tara na, gumayak na tayo. Di ba? Siya pa ang magyayaya. Kasi yun ang natutunan. Kaya nga ang sabi sa banal na kasulatan, pag tumandaman siya, hindi raw niya hihiwalayan kung ano yung nakasanayan niya. Kaya tayo, ang sabi ng banal na kasulatan, turuan daw ayon sa disiplina at aral ng Panginoon, yun yung hindi hihiwalayan ng ating mga anak. Diba? Kung linggo-linggo sumasambayan, makakasanayan na yon. Kaya pagdating na meron na siyang sapat na isip, hindi na mahirap doktrinahan. Diba? Pero kung pinabayaan mo, hindi mo isinasama sa kapilya, andun sa barkada, nasa bahay lang, ayaw mong isama. Pag lumaki na yan, wala na. Mahihirapan ka na. Yayain mo ng yayain, hindi na siya. Mahihirapan ka ng isama dito sa kapilya. Pero kung bata pa, nakasanayan na isama mo na dito sa kapilya, hindi ka na mahihirapan na dalhin dito sa kapilya ang iyong anak. Di ba? So yun yung tungkulin ng magulang sa kanilang mga anak. At ano ang dapat ituro sa kanila? Deuteronomio 6:2, na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palutuntunan at ang kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay at upang ang iyong mga araw ay lumawig. So isang paraan pa rin para na yun, para humaba yung buhay natin. Dagdagan ng Diyos yung ating buhay. Kinakailangan, mayroon tayong takot sa Panginoon, ingatan natin yung palatuntunan ng Diyos, mga utos ng Diyos, maituro natin sa ating mga anak, sa ating mga apo. Hanggang sa anak daw ng inyong mga anak. Sa mga kaapu-apuhan, maituro ng mga magulang sa mga kabataan. Alin? Yung turot saway
ng Panginoon. Turo't aral ng Diyos. Yung utos ng Diyos, yun yung hindi niya hihiwalayan. Kapag ang tayo nagkasala rin sa Panginoon, ano rin yung kanyang ginagawa? Kasi, ang magulang, pag nagkasala yung anak, pinapalo. Ang kauna-unahang gumawa niyan, ang Diyos, di ba? Anong sabi? Sa Hebreo 12:5-6. At inyong nilimot ang iniaaral na ipinakikipagkasundo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Nagpaparusa rin ng Diyos. Kapag kayong anak niya nagkasala, pinarurusahan ng Diyos. Pinapalo ng Diyos. Kaya ang Diyos namamalo. Ang pamalo hindi ginagawa para parusahan lang yung anak na masaktan lang. Hindi eh. Paraan ng pagtutuwid ng magulang sa kanyang anak. Gayon din ang Diyos. Ang Diyos nagtutuwid din sa pamamagitan ng palo. Di ba? Kasi isipin natin, may nangyari sa yung masama. Bakit kaya? Baka may nagawa akong mali. Baka ito pala'y palunan ng Diyos sa akin. Dahil pinabayaan ko itong tungkulin ko sa iglesia. Dahil gumawa ako ng masama. Hindi natin alam, baka palo na yun ng Diyos. Di ba? So, yun ay isang paraan ng pagtutuwid ng Diyos para yung kanyang anak na nagkasala, nakagawa ng hindi maganda, itinutuwid lang, pinapalo ng Diyos. Ano rin ang sabi sa pinagkunan ng ating paksa? Sa 3:11 hanggang 12 ng Kawikaan, anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Yan. So, huwag daw hamakin ang parusa ng Panginoon. Sapagkat sinasaway talaga ng Panginoon yung kanyang iniibig. Yung iniibig ang sinasaway ng Panginoon. Bilang sa magulang, di ba? May mga anak ka. Pagka yung anak mo nagkasala, papaluin mo, sasawayin mo. Pag ba yung anak ng mga kapitbahay mo, hindi mo kakilala, papaluin mo ba yon? Hindi eh. Kasi baka makasuhan ka pa eh. Kaya ang talagang pinapalo ng magulang, yung sarili niyang anak. Ganon din ang Diyos. Ang pinapalo ng Diyos, yung kanyang sariling mga anak bilang pagtutuwid upang itama yung nagawang mga pagkakasala. Tingnan din natin, nung nagkasala si Haring David, ano ang ginawa ng Diyos kay Haring David? Nakita natin pagkakasala ni Haring David noong nagkagusto siya doon sa asawa ni Uriah na kanyang sundalo. Anong ginawa niya? Sinipingin niya, kinuha niya yung asawa ni Uriah na kanyang sundalo. Tapos sinipingan niya. Tapos nabuntis. Siya ang ama. Kaya anong ginawa niya doon sa tatay? Doon kay Uriah na kanyang sundalo. Umuwi ka doon. Hindi muna niya pinagbantay para umuwi sa bahay para sipingan yung kanyang asawa. Siyempre, pagka nasipingan, mabubuntis nga. Hindi malalaman nung lalaki na hindi pala kanya yun. Kasi nasipingan niya yung asawa niya. Pero hindi umuwi. Tapat yung si Uriah sa kay Haring David. Binantayan. Nandun siya sa pinaka-gate para bantayan yung kanyang mahal na hari. Kaya noon naging naisip niya Haring David. Si Uriah pinalagay noong meron digmaan, doon ipinalagay sa bungad, doon sa may lugar ng mga matatapang na mga mandirigma. Inilagay sa pinakabungad para siyang unang lumusob doon sa kalaban. Ano ang layunin ni Uriah doon? Ni Haring David? Para mapatay si Uriah ng mga kalaban. Inilagay niya, isinama niya, hindi naman pandigma, hindi naman ordinaryong kawal lang, hindi talaga yung mga matatapang na malalakas. Isinama niya doon sa bungad. Ano nangyari? Napatay.
Ang layunin niya talaga mapatay para makuha niya itong asawa ni Uriah dahil sapagkat buntis na sa kanya. Ano ginawa ng Diyos? Itinuwid siya. Ano nangyari sa kanyang anak? Namatay. Pinasabi sa kanya ng propeta, kay Haring David, na mamatay yung kanyang anak dahil sa kanyang pagkakasala. Humiling siya sa Diyos. Dumapa siya sa lupa, hindi siya kumain, nag-ayuno siya, humihiling sa Diyos, kasi nagkasakit na yung bata nung isilang So nanalangin siya, na sana'y huwag na ituloy ng Diyos yung nangyari na yun, nabuhayin, pagalingin yung kanyang anak, yung una niyang anak, kay Bathsheba. Pero hindi siya pinagbigyan ng Diyos, sapagkat yun ay palo sa kanya, parusa ng Diyos sa kanya, namatay yung kanyang anak. So doon ipinakikita natin, ang Diyos namamalo. Pagka nakagawa ang tao ng labag doon sa utos ng Diyos, nakagawa ng masama, pinapalo rin ng Diyos. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, tayo, kung ating i-relate sa panahon natin, ganun din sa ating sarili. Bakit kaya biglang gumanito ang buhay ko? So, tanongin din natin yung sarili natin. No. Ano ba ginawa ko? Baka naman napabayaan ko yung akin tungkulin sa iglesia. Baka nakagawa ko ng masama, nalabag sa Diyos, sa utos ng Diyos. Kaya nangyari sa akin ganito. So nandun, pag-evaluate din natin sa ating sarili kung yung bang nangyari sa ating hindi maganda, dahilan ng ating pagpapabaya sa tungkulin sa iglesia. Kasi dalawang klase lang din naman yun Kung hindi palo ng Diyos, ikaw mismo ang may pagkukulang. Ikaw mismo baka pinabayaan mo yung sarili. Bakit yan nagkasakit? Kasi pinabayaan mo yung sarili mo Nagsigi-sigi ka Kumain ka ng mga hindi tamang pagkain. Nagkasakit ka. Pero doon sa mga bagay na nangyayaring masama, na baka yun naman, palo ng Diyos, isipin din natin. Para magbago tayo, yun ang isang paraan ng Diyos, tayo ay pinagbabago doon sa mga pagkukulang at kamalian ng bawat isa sa atin. Kaya dapat ba tayo magdamdam sa Diyos kung tayo dinidisiplina niya? Kasi sa tao, sabi kanina, ang batang pinapalo talagang hindi matutuwa yun. Pero merong magandang idudulot sa bandang huli dahil naitama mo, naikorek mo. So tayo man, kung ang Diyos naman ang siyang mamalo, paalalahanan tayo, dapat ba tayong magdamdam sa pagdidisiplina? So ito yung palay kanina sa hindi na natin binasa tong kay Haring David. Kinuwento na lang natin. Ano ang sabi? Sa Job 5:17, mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam. Huwag mo daw ipagdamdam. Kung may nangyari sa yung hindi maganda, naisip mo, ito, kaya nangyari sa akin to kasi napabayaan ko itong calling ko sa Diyos. Nakalimutan ko ang Diyos. Naagawa ako ng hindi maganda na aking ipinagkasala, kaya nangyari sa akin ito. So, wag daw ipagdamdam. Kung merong mangyaring ikaw ay paluin ng Diyos sapagkat iyon ay isang uri ng pagtutuwid ng Diyos. Kaya sa kautusan, maging mabuting tao tayo sa ating mga magulang, maging mabuting tao tayo sa ating mga anak, at higit sa lahat, maging mabuting tao tayo sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, gaya ng sabi sa Bible, sa Kawikaan 12:2, ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon, ngunit kanyang parurusahan ang taong may masasamang katha. So, kinakailangan natin maging mabuting tao sa Diyos, sapagkat yung lingap ng Diyos, pagkukup ng Diyos, tulong ng Diyos, ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Maging mabuting mga anak tayo ng Diyos. Diba? Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Sapagkat tayo'y mga anak, at kung mga anak nga, wika, ay mga tagapagmana nga
kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Kristo. Saan ang ating mamanahin? Doon sa langit, yung buhay na walang hanggan. Kaya tayo sa ating pamilya, magiging mabuting tao tayo sa ating sambahayan, lalo't higit sa Diyos na mayroong pangako sa atin na buhay na walang hanggan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand A. Lorido, para sa mensahe. Sa ating pong pagtatapos, tayo po iawit ng awit panalangin, number 29, at pangunahan po tayo sa panalangin ng ating mahal na kapatid, Sister Belinda Tinio. Tumayo po tayo lahat.